Update sa mga sea traveler at mga pantalan sa bansa. Ating pag-uusapan kasama si Miss Eunice Samonte, ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority. Partner Eunice, kaya ka pala wala dito. Alam ko, busy-busy ka. Magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali sa iyo, partner. Na-miss kita, ha? But anyway, we're working here sa mga pantala natin dahil nga naman ay peak season talaga ngayong November. Oo, alam ko, last week ka pa ganyan dahil nga sa undas at sa halalan. Base sa inyong datos, gaano karaming pasahero ang inyong inaasahan na babiyahe sa mga pantalan ngayon tapos pagkatapos ng undas at halalan? Nako, partner, napakarami nating pasahero as we speak, no? Dahil ang forecast talaga ng Philippine Ports Authority ay nasa 1.4 milyon na pasahero po. Mula po yan October 27 hanggang November 5, 2023. Pero dahil nga po sumabay itong barangay at SK elections, ngayon po November 3 ay nasa 1.2 milyon na pasahero na po ang naitala natin. Mas marami po yan, ha, kumpara sa mga nakaraang taon dahil mas maluwag na po yung restriction natin when it comes to travel requirements. At saka po dahil nga long weekend, so sinamantala na talaga ng mga kababayan natin na umuwi para makaboto na rin at makabisita dun sa mahal nila sa buhay. So yan po ang ating update sa dami ng mga pasahero. Eunice, ano-ano mga ports naman sa bansa ang dinagsa ng mga pasahero nitong long weekend holiday? At paano na-manage ng Philippine Ports Authority ito? Kabilang sa mga pinakamaraming tao na pantalan sa ngayon ay ang Batangas Port. Actually, naungusan niya na po, no, yung Iloilo Port last year na may pinakamaraming tao. Una po dyan ay ang Batangas Port. Pangalawa yung Port of Calapan natin na isa sa pinakamalaking passenger terminal natin. And then nandyan din po ang PMO Negros, Bacolod. Andyan din po ang Siquijor at ang Bohol. Yan po yung mga pantalan na naglalaro sa top 5 natin. At ganyan po ang karami yung tao. Inaasahan natin actually 500,000 pa more hanggang November 5 po sa uwian. Oo nga, pero kung sinabi mo na meron ng 1.3 no, na naitalang bumiyahe, so mas konti na lang ba yung inaasahan nating dadating simula today hanggang sa weekend kung 1.4 sabi mo no, yung total na babiyahe sa ating mga pantalan. Tama ba yung aking math, Eunice? Okay, partner, yung ating expected ay nasa 1.4 milyon na pasahero pero as we speak, November 3 po, nasa 1.2 na milyon na pasahero na po yung meron tayo sa mga pantalan. We're expecting more actually kumpara po doon sa mga nakaraang taon. Yung numbers po na ating forecast ay mas marami pa po yung inaasahan natin ngayon dahil yung forecast po natin actually hanggang November 5 pa yun pero ngayon November 3 meron na po tayong around 1.2. So mas dadami pa po yung mga uuwi at gagamit ng pantala natin sa mga susunod na araw. Actually mamaya po Friday and then Saturday, Sunday, yan po inaasahan talaga natin na dagsapan ng mga pasahero. So mas marami po sa forecast na 1.4 million yung ating inaasahan. May mga natanggap ba kayong report ng pagkaantala ng biyahe nitong undas at halalan? Kung meron, ano ang dahilan at paano nyo ito nasolusyonan? Gaya po nung ating nababanggit, lagi kapag nananawagan tayo, yung mga shipping lines ay sana po gawin yung maintenance ng mga barko bago po itong peak season. At tama po kayo, may mga naantalang biyahe tayo, particular na dyan sa Agusan at saka po dyan sa Port of San Carlos natin sa Bacolod. Meron po tayong barko na nagkaroon ng technical difficulty, mga failure po. Technical failure, kaya po nagkaroon tayo ng ilang mga stranded na pasahero. Pero hindi naman po yung nagtagal dahil nakapagpadala na rin po sila ng replacement na barko. So basically, wala na pong stranded sa ngayon. Pero ang Philippine Ports Authority po, dahil po nandun yung mga pasahero, no, sa pantalan sila na stranded, namigay po tayo ng lugaw at mga hot meals po sa ating po mga kababayan. Para sa mga kababayan nating babiyahe ngayong weekend, ano-ano bang mga ipinagbabawal na dalhin ng mga pasahero sa mga pantalan? Lahat po ng mga ipinagbabawal, of course, yan pa rin yung mga flammable materials kasi meron pa rin tayo mga kababayan na nagdadala ng mga gas at butane, no, kapag magta-travel sila kasi maaring magpipiknik o magluluto sila. So, syempre, kasama sa picnic nila yung gas, yung kutsilyo, yan po yung mga karaniwan nating nakukumpiska, no.
And bawal din po syempre yung ating mga matutulis na bagay at alam naman na po natin yan, pati po yung mga lighter, no? Bawal din po sa ilang mga lungsod o mga LGU yung mga pork products gaya po sa mga papuntang Mindoro, bawal po dyan yung mga pork products. Nasasabat po natin sa Batangas, particular na po dyan yung mga chicharon, mga longganisa, ayan, bawal po yan dahil may mga sinusunod po tayong ordinansa mula sa Mindoro. So, meron po mga nakapost sa Facebook page na Philippine Ports Authority na dyan po yung mga bawal po sa ibang mga pantalan. Di ba meron ding bawal ang manok naman? Saang LGU ito, Eunice? Yes, actually, partner, meron ding mga bawal ang manok, no? If I'm not mistaken, na sa ano ata siya, Negros Oriental, pero I'll check, no? Ito po ay nasa Facebook page natin. Meron tayong mga pinagbabawal. Usually, chicken and pork yung bawal, no? And yung iba naman, pork lang talaga yung bawal. So yung pagdating dun sa pork, ito ay bawal doon sa mga ASF-prone areas. Ayan po, makikita niyo po sa inyong screen. At bawal din po yung ibang mga pork dyan po sa Bohol. Dito po sa Zamboanga, bawal din po yan, no? And pati po sa Mindoro, bawal po yung chicken, binabanggit mo, partner. Ayan, maraming salamat. Bilang panghuling mensahe, yun na lang sa ating mga kababayan na pabalik sa kani-kanilang mga bakasyon, Eunice. Meron ka bang mensahe sa ating mga kababayan na pabalik Okay, na? paalala na lang po sa ating po mga kababayan. Paalala na lang po sa ating po mga kababayan, huwag na po tayong magdala na napakaraming gamit, lalo na po yung mga pabalik na po sa Maynila dahil tayo po ay may mga X-ray machines, no? Talagang dadaan po lahat ng mga gamit niyo po dyan. At huwag na rin po tayong magpatumpik-tumpik pa sa pagbubook ng inyong mga trip. So kung mas maari po, hanggat maaga, mag-book na po kayo ng inyong mga sasakyan, no po, para maiwasan yung hassle. At paalala na rin po, siguro mas maganda kung pumunta sila ng mas maaga, no? At least 2 to 5 hours earlier doon po sa trip nila. Dahil posible po na talagang traffic na po papunta na rin sa Pantalan dahil ngayon po yung inaasahan nating uwian ng mga tao. So we're expecting a lot of passengers mula po Friday, mamaya po yan, Saturday and Sunday. So maaari po ay wag na po silang humabol sa trip, no? Yung mga tinatawag natin na chance passenger. Mas maganda po kung mag-book na po sila ahead of time. Maraming salamat sa iyo, partner. I hope to see you next week. Thank you for your time. Alam ko you're very busy. Atin pong nakapanayam si Eunice Samonte, ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority.